pag-usapan lang yung issue pag-usapan namin yan. Kasi Mm. ang ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. Deliberately avoided the kicking in of the period by not acting on this complaint. That is bad faith. So, tama yung Supreme Court. Narinig mo yon, Tuta? Tama ang Supreme Court. Ibang klase ho talaga itong si Tuta Soto. Babaguhin ho natin ang saligang batas dahil hindi nila ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Palakpakan ho tayo yan, mga kababayan. Mamaya na ho natin pasadaan itong si Auntie Claire. Unahin na ho muna natin. Itong si dating Associate Justice Adolfo Ascuna. Kaugnay sa kanyang mga punto de vista diyan sa pagpapatibay ng naunang desisyon ng Korte Suprema na pagbasura diyan sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Maliwanag pa sa sikat ng araw, unconstitutional, mali yung prosesong ginawa. Ngayon, itong si One Ball, itong si School Bukol, gusto niya hong baguhin ng saligang batas dahil lamang hindi napagbigyan ng kanilang kagustuhan na ma-impeach si VP Sara. Palakpakan ho natin ulit ang napakawalang yan Senate President. Pero bago yan, huwag niyo hong kalimutan. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ito mga kababayan, dating Associate Justice Adolfo Ascuna, pakinggan ho natin siya sa kanyang mga punto de vista. Unahin na ho muna natin itong si Tuta Soto para ika nga mamulat ang ating mga kababayan kung gaano kawalang kwenta ang ating mga politiko sa bansang Pilipinas. Panoorin ho natin to. What we can do is meet with them. Wow! I mean, Congress, House of Representatives. Wow, Okay. matindi to, Pag-usapan lang yung issue pag-usapan namin yan. Kasi ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. Palakpakan ho natin si Tuta Soto. Dahil hindi nila ma-impeach si VP Sara, palitan natin na saligang batas. Hindi sa kung ano pa mang kadahilanan, hindi dahil napakapangit ng ating mga pulisiya pagdating sa mga foreign direct investment, para sa mga gustong mamuhunan sa Pilipinas, hindi dahil sa mga ganong kadahilanan. Palitan natin ang saligang batas dahil hindi natin ma-impeach si VP Sara. Palakpakan ho natin itong si Tuta Soto. Yan. Pagka naghalal kayo ng politiko na graduate sa One Ball University, ganyan ho talaga kahihinatnan ng Pilipinas. At ang matindi ho dyan, pagka nagsalita yan, paniwalang-paniwala ho sa sarili niya, tama sinasabi niya. Di ba? Hindi pong lagi na lang siya ang tama. Yan ang mentalidad ng mga nagsitandaan na lang sa Senado, pero mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, puti na lahat na pati burnik nila, wala pa rin silang naiaambag sa sambayan ng Pilipino. Hoy, Soto! Mahiya ka naman, Brad. Hindi doon sa mga 40-60 na policy, 50-50 na policy sa ating saligang batas na hindi pwedeng magkamal ng o hindi pwedeng magmay-ari ng 100% ang mga banyang. Hindi dahil doon. Hindi dahil sa para magkaroon ng maraming hanap buhay o maraming investor sa Pilipinas. Hindi yun ang dahilan kung bakit gustong baguhin ni Tuta Soto ang ating saligang batas sa katangi-tanging kadahilanan na para mai-impeach si VP Sara. Nakakaya ka, Brad. Baguhin na natin. Pagka ganyan, pagkatapos, marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan or maghihintay tayo, decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na to para magbago kaisipan. Kasi unanimous, wala man lang dissenting opinion, wala man lang opinion otherwise na meron sinabi na ganito, kaya ako Alam ko na gustong mangyari nitong si Tuta Soto, magkaroon talaga ng constitutional crisis. Ganyan, yan ang problema ng mga politikong pagka hindi napagbigyan, nagmamaktol. Mantakay mo, pangunahan mo yung 15 justices dyan sa Korte Suprema, tapos nagaanap ka ng dissenting opinion. Mali nga yung ginawa ng mga congressman sa naunang impeachment ni VP Sara. Pwede naman sa February, gumagawa ka pa ng Senate Tuta Soto. Sa February, pati ikaw, punta ka dun sa representative. Ikaw mismo, magreklamo kay VP Sara. Sumali ka sa mga mag-i-impeach sa kanya. Complainant ka na, senator judges ka pa. Senator judge ka pa.
Di ba? Pambira. Naghahanap ka ng dissenting opinion. Mali nga Paano nga sila magde-dissenting opinion? Mali nga yung prosesong ginawa ng mga taga-House of Representative. Ego na lang yan, Tuta. Ego na lang yan, Tito Soto. Sa totoo lang, ego lang yan. Kasi doon sa unang impeachment pa lang, noong pinuklamang unconstitutional, nagmamaktol ka na eh. Ayaw nyo ngang ma-archive eh. Isa ka sa mga ayaw ma-archive yung impeachment na yan. Kaya ngayon, dahil Senate President ka na, lahat ginagawa mo para magkaroon ng duda ang ating mga kababayan sa ating Korte Suprema. Gusto mo mag-retire lahat? Kahit sinong ilagay mo, kung yun ang pagbasa, yun ang tamang gawin dyan sa proseso na yan, wala kang magagawa in the first place. Di ka naman abogado. Ba't ka nang gugulo? Di ka naman, anak ng toko, naging politiko ka at kilala kang mga politiko bilang magnanakaw. Tumanda ka na dyan sa Senado, namuti na lahat ng buhok mo, tapos ngayon tatanungin mo yung mga Supreme Court Justices kung bakit walang may dissenting opinion. Anong magagawa mo, unanimous? Yun talaga ang tama eh. Nagka-argumento, pati yung mga ayaw bumoto na kumbinsi na nga tama, mali yung ginawa nila kay Vice President Sara Duterte. At dahil gusto mo ma-impeach si VP Sara, hindi ka sang-ayon ngayon sa pagpapatibay ng nauna nilang desisyon. Palakpakan natin ang ating Senate President. Yan ang problema pagka inuunggoy nyo sa bayan ng Pilipino. Papalitan nyo sa aligang batas, i-re-revisa natin dahil lamang sa impeachment ni VP Sara. Anong klaseng kabangagan na naman yan? Auto explanation, wala man lang eh. So nakakapagtaka eh. Baka nga it will take years, mga retirement, bago tayo sana makakilos at mailagay natin uli sa lugar sa konstitusyon. Kung hindi nila ako ayoko ng CONCON, ayoko ng Constituent Assembly, pero pag gaganyan ang usapan, payag na ako. Hindi lang yun. Sige na, payag na tayo. Anak ng toko para ma-impeach si VP Sara. Tanggalin na nga na. Ayusin natin. Con-as. Wala kang pakialam. Kung yan. Anak ng toko. Talunin nyo na lang kasi sa 2028. Ito talagang si Tuta Soto. Pambira Tuta Soto. Hindi, huwag nyo kalimutan yung pagbumuka na yan ha. Kahit na matapos na termino niya kung gusto pang bumalik sa asate, pero sa tingin ko huli mo na yan. Di ka na babalik kasi hindi ka na makakabalik. Anak ng toko, ang ingay-ingay mo sa impeachment, pero dun sa issue ng mga maanumalyang flood control, napakatahimik mo. Ayaw mong baguhin na saligang batas para hindi na magnakaw yung mga politiko, pero para matanggal si VP Sara, gusto mong baguhin. Ang kapal ng mukha mo. Ibang klase ka, Brad. Ang kapal ng mukha mo. Yung economy, pagka ganyan. At saka impeachment ni VP Sara, kinonekta sa ekonomiya, yung trilyon na ninakaw sa mga maanumalyang flood control, hindi pwedeng paggalingan ng kung bakit napakalamya ng ating... Ang bobo nitong mama na to. Alis na tayo dito. Dito na ho tayo kay Atty. Adolfo Escuna. Hindi, joke lang. Tapusin natin. siguro merong isang provision sa Constitution na nagbibigay ng power sa Supreme Court na i-review lahat eh. I will not push, I will support. Sapagkat kung ang Supreme Court pwedeng galawin ng Constitution, abay dapat galawin na namin sapat kami ang empowered to do so. Talagang ano ho ito? Constitutional crisis. I smell constitutional crisis dahil dito sa isang aso ni Marcos Jr. na nandyan aso ni Martin Romualdez na hindi napagbigyan sa impeachment ni VP Sara, gagalawin na daw ho nila ang impeachment. Soto, wag masyadong ilagay yung pwesto mo sa ulo mo. Collegial kayo dyan, isang boto ka lang, ang kapal na mukha mo para sabihin na gagalawin namin. Representa mo buong Senado, ang kapal ng mukha mo talaga, anak ng Petrang Garapata. Kahit ayaw kong matrigger, ayaw kong gawin ng reaction video tong video na to eh. Kaya ayaw ko eh. Kasi puro kawan bulan na naman ang gagawin itong mama na to eh. Punta na ho tayo dito kay former Associate Justice Adolfo Escuna. Ito, nagtrabaho sa Korte Suprema. Hindi bida-bidahang senador na kung saan aso ni Martin Romualdez at nitong ni Marcos Jr. Pakinggan ho natin siya. Ito, gumugusto din sa impeachment to. Pero pakinggan ho natin ang mga punto de vista niya doon sa ilinabas na desisyon ng Korte Suprema. Hoy, Tota! Kinig ka ha? Langya ka, oo. Kaaga-aga gumagawa ka ng... Justice, can you hear us? There you go. Good morning.
Okay. Justice, the Supreme Court again unanimously upheld its earlier decision on the Duterte impeachment complaint. What was your immediate reaction to that decision? Does the upholding and the voting come as any surprise to you? 13-0, denying with finality the Vice President's impeachment complaint. Yes, ang ibig sabihin niyan na nag-resolusyon ng ating Korte Suprema na pinalabas kahapon ay final na talaga yung kanilang desisyon na binasura yung articles of impeachment na inadapt ng ating lower house noong February 5, 2025. Dahil void daw yun dahil labag sa 1-year ban. Yun po ang kabuuan ng resolusyon na yan. Ngunit maraming pinaliwanag na dinagdag ang Korte Suprema sa mismong resolusyon na ginawa kahapon. Kayo po ba ay nagulat dito sa desisyon o inasahan po ninyo? Hindi naman ako nagulat dahil medyo expected ko na yun na di-deny talaga nila yun. At saka expected ko rin na magpapaliwanag sila sa ilang puntos na dapat liwanagin doon sa desisyon na yon. So yung main issue po dito, yung naging pag-upo doon sa first 3 complaints bago po ito ni-refer sa Committee on Justice. Tama po ba? Tama, yun po ang bagong issue na nagdagdag sila ng tinatawag na another way of initiating impeachment proceedings aside from referring it to a committee ay kung uupuan lang daw at lumampas na yung takdang panahon na pag-refer sa committee ay yun ay initiated na rin. Ibig sabihin ho, nagbabago na ho yung definition ng initiation with this new ruling? Hindi naman binago yun. Dating definition, dinagdagan lang. Sa Supreme Court decision na yun, meron ng karagdagan na 2 pang paraan kung paano mag-initiate ng impeachment proceedings. Ang una, yung dati, good pa rin yun. Namely, referring to a committee. Good pa rin ha, Tuta Soto, makinig ka, good pa rin yun ha. Good pa rin yun, yung nauna, good pa rin, walang problema. After receiving the complaint and calendaring it within 10 days, referring it to committee within 3 days. Good pa rin yun. Initiation pa rin yun. Ngunit pag hindi ito ginawa sa takdang panahon 10 plus 3 days at binago nila yung definition ng days na yun, that is calendar days during which Congress is in session, kung pagtanggap ng complaint, lumipas na yung 10 days pag-calendar at 3 days pang-repair na hindi naman kinalendar, hindi rin repair sa committee, ay yun paraan na rin na tinatawag nilang initiating na rin yun. That is the second type of initiation that is added by the Supreme Court in this case. There's a third type pa. Kung kahit na hindi lumampas yung takdang panahon na yun, pero nag-adjourn sila, nag-adjourn na hindi pa rin refer sa committee pa rin, ayun na initiated na rin. So as a framer of the Constitution, do you think this upholds the spirit of the law? Ang nasa Constitution kasi nakalagay na oras na merong tinanggap na balido na tamang complaint, ibig sabihin under oath. Tapos kung galing sa isang mamamayan, kailangan endorse ng member ng lower house. O kaya originally verified, filed by a member of the house, yan ang duly filed complaint, ito dapat within 10 days from the filing, ilagay sa kalendaryo ng plenary. Within 3 days na nalagay sa kalendaryo, i-refer sa Committee on Justice. Ngayon, unang binago ng Supreme Court yung definition ng 10 days at 3 days.
hindi ito session days, kung hindi calendar days during which Naku-curious ho tayo pagka itong si Tuta Soto talagang gumusto ho talaga siya dito na ika nga amendahan o pag-usapan ng pag-aamenda ng saligang batas dahil sa impeachment na ni VP Sara. Naku-curious ho tayo kung paano tatanggapin yan ng ating mga kababayan. Gusto nating makita kung kanino ba ang simpatya, sa Korte Suprema o dito sa senador na to na namuti na lang ang buhok, tumanda na lang sa Senado pero wala pa rin nagagawa mo pa hanggang sa ngayong mga panahon na to. Congress is in session. So, bagong konsepto yan. Pero ganun pa rin, meron po 10 days, 3 days. Kung hindi ito ginawa, hindi kinalendaryo, hindi rin-refer sa committee, at lumampas na yung 10 days at 3 days na yon, ay yung complaint na yon, ibig sabihin na initiated na rin. Ano yung nangyayari dito? Yung complaint na final, tatlo kasing final, merong December 12, December 16, December 24. Yung unang final, December 2, ay lumampas na yung 10 days, 3 days, hindi rin-refer sa committee. So, sabi ng Supreme Court, na-initiated na yung proceedings by that first complaint. So, when Congress adopted its own articles on February 5, 2025, pangalawa na yun. Barred na yun. Sabi na, pang-apat na nga, barred na by the first complaint, which was not acted upon within the mandated period. Pero nabanggit nyo rin ho doon sa post nyo sa Facebook that the articles approved by Congress on February 5 last year were not yet barred by the inaction on the 3 earlier complaints because the 10-day deadline has not yet lapsed according to the House's interpretation of the constitutional time frame. So hindi po kayo agree sa desisyon? Hindi. Sabi ng Supreme Court, kung sundin mo yung session days, hindi pa nag-lapse. Dahil yung session ng Kamara, ibang konsepto yun. Maaaring several calendar days yun eh. Pero sabi ng Supreme Court, hindi dapat yun ang sundin. Dapat sundin yung plain meaning ng day, which is calendar day, during which nagsisesyon sila. So kung yun ang gagamitin, lumampas na yung panahon. Oo, para pong ito po yung naging usapan ng LTO tsaka ni James Dicken, yung calendar days, working days. Dito, the application is calendar days when Congress is in session or session days. So, medyo napapabilis po yung proseso. And speaking of that, what was your observation about the effect of that ruling to the whole impeachment process? If you take a look at the filings made against the President, dalawa lang ho yung natanggap nila nung unang session day, which was the complaint of lawyer Andre De Jesus and the complaint of the Makabayan Bloc. Okay lang ho ba yun na hindi po nila inantay na lumipas po yung 10 days na diniretso na kaagad po sa Committee on Justice, hindi na ho nakahabol kung sino man may gusto pa. What is the effect of this ruling on the whole impeachment process as an accountability tool? Yung ginawa nila, tama po yun dahil within 10 days from receipt on filing of those 2 complaints against the President, i-refer nila kinalendaryo tapos i-refer doon sa Committee on Justice within that 10 days and 3-day period required as interpreted calendar days during which they were in session. So these 2 complaints which were initialized already together will bar any further complaint. They have no requirement to let the 10 days pass, at least wait for others who intend to file. Hindi po ba magiging unahan na ho itong filing? Baka parang race against time. Hindi naman, dahil pwede naman within 10 days from the time yung una na file, hintayin nila kung meron pang darating. Pwede pa nilang tanggapin dahil they have 10 days to refer to the committee from the filing of the first one. So if there's a second, third, fourth filed within the 10-day period,
maaari nilang isabay yun pag-refer sa committee yung 3 o 4. Pero kapag na-refer na ho sa Committee on Justice, hindi na po pwedeng umabol. Hindi na. Pag meron na na-refer sa committee, hindi na pwedeng humabol dahil initialized na yun eh. Nag-kick in na yung 1-year ban. But doesn't that make opportunity slimmer for others? At least a fair right to be heard kapag ganun ho? They will have to wait 1 year. Ano ho? Yes. They have to wait next year. Oo, yun nga ho. So, Maghintay, ito hong na mga maghintay, gusto maghintay. mag-file pa ng impeachment complaint laban sa Pangulo, what would their recourse be now? I know there are 2 complaints already that have yet to be tackled, but what other recourses do they have? Specifically, ito po kung wari ho, yung grupo nila, Mike Defensor. Anong recourse ng hindi nakahabol? Oho, yes ho. Well, they can participate in the hearing. It's open naman to the citizens. Hearing of the first 2 na na-file. And take part there. Kung they have evidence to present, they can also ask the committee to receive their evidence. Siguro gano'n na lang. Dahil yung mismong complaint nila, hindi na pwedeng i-file yun. Hindi na pwedeng initialize dahil barred na. Okay. The Supreme Court also ruled that the doctrine of operative fact does not apply in this case. The spokesperson of the Supreme Court said that the operative fact doctrine cannot be invoked by the party directly responsible in the commission of an unconstitutional act. Do you agree with this assessment by the Supreme Court? Kasi ang argument ho ng Kongreso ay sinunod na nila yung Gutierrez versus House of Representatives on the definition of initiation. Ang sinasabi ng Supreme Court, hindi mag-apply yan kasi unconstitutional yung ginawa ninyo. Do you agree with that assessment? Okay, ang issue doon is itong bagong definition ng Supreme Court ng dinagdagan yung paraan ng pag-initiate ng proceedings. Sabi ng Supreme Court, normally, kung binago yung definition, in this case, may bagong definition, hindi naman binaliwala yung former, pero nagdagdag na yun ng another way. So, itong panibago, hindi dapat i-apply retroactively sa mga nangyari na hindi pa ginawa itong bagong definition. Yan ang rule of operative facts. Ngunit sabi ng Supreme Court, hindi i-apply ng rule ng operative facts sa sitwasyon dito dahil yung prinsipyo na yan maaari ramang gamitin ng isang party na hindi kasagwat sa paggawa ng paglabag ng batas. In other words, Congress cannot invoke it, the lower house cannot invoke it because it is in bad faith. Yun ang sinasabi ng Supreme Court. And do you agree with that? I agree with that. That is really the principle. And since Congress deliberately avoided the kicking in of the period by not acting on this complaint. That is bad faith. So, tama yung Supreme Court. Narinig mo yon, Tuta. Tama ang Supreme Court. Yan ang problema sa'yo eh. Palibasa, hindi ka abogado pala siya. Graduate siya sa One Ball University College of Law. Doon niya nag-graduate. Ay hindi ho gumalaw, kumbaga parang meron na dyang complaint, hindi mo inasikaso. So, bad faith. That is, But yes. your fellow CONCON delegate, Attorney Rene Sarmiento, called this decision
judicial amendment to the Constitution and an overreach. He in fact says that the decision emasculates impeachment as a weapon of accountability as envisioned by the framers of the Constitution. Ano po masasabi po ninyo dito sa naging opinion ni Attorney Rene Sarmiento? Sa palagay ko, tama rin si Attorney Delegate Rene Sarmiento kasi binago ng Supreme Court, sinabi na nga ng saligang batas session days. Bakit sinabi ng Supreme Court, ibig sabihin yan, calendar days. Panibago na yan. So, but then, the Constitution is what the Supreme Court says it is. So, kailangan sundin natin yung definition ng Supreme Court dahil yun ang interpretation nila ng ating saligang batas. So is there, could the Congress choose not to follow the Supreme Court ruling if they decide to? Because curiously, the Supreme Court also re-emphasizes that Congress is granted the sole prerogative to define the rules on impeachment. So if they choose to do so, pwede ba nilang hindi sundin itong ruling na ito? Yes, this presents a problem because the Congress, under the Constitution, has the continuing power to frame and adopt rules to implement the impeachment provisions of the Constitution. So, supposing Congress now will adopt a new rule, but it will not follow the new definition of the Supreme Court. So, magkakabanggaan ngayon ang Congress at Supreme Court on the definition of 10 session days. So, ang mangyari yan babalik naman sa Supreme Court yung bagong kaso, questioning ngayon yung bagong rule ng Congress na kung maaari ba ito nilang baguhin yung definition ng Supreme Court. That will be another issue, another case. And we might end up in a constitutional crisis if that happens. Yeah. Yes, that will be another. At yun ang gustong mangyari ngayon, itong Tuta Soto na to, na magkaroon siguro tayo ng ganun. Ibasin sa atin nakikita, yun ang parang gustong gawing mangyari ngayon itong si... Their test case because the definitions of the two political and constitutional bodies will be in conflict again. Well, Justice, what other recourse is there now for those who see judicial overreach? The Supreme Court says there's no more room for appeal. How firm is that declaration? Sa palagay ko, hindi naman mahirap sundin yung Supreme Court decision dahil maaari namang sundin lang yung Francisco ruling. Yung Francisco ruling, within 10 days, palagay mo na calendar days. Mas mabilis lang konti yan within 10 calendar days during which they are in session, i-calendar ka agad, ilagay sa calendar ng plenary yung complaint. And within 3 calendar days during which they are in session, i-refer ka agad sa committee. In which case, valid lahat yun. That is a valid way of initiating a complaint. So, hindi problema yun. Doon sa committee naman, they have 60 days, session days, calendar days during which they are in session to finish the... Madali lang kung sundin kung gusto kaso itong mga aso ni Martin Romualdez at itong si Marcos Jr. Gusto ko kasi nila lagi instant, mabilisan, di ba? O rumekta ho tayo ngayon dito kay Auntie Claire. Yan, naku, nakita ko na si Ante. Ante! Oh. Tapos, ilipat muna natin dito si Tuta Soto. Ayun, dito ho tayo kay Auntie Claire. Yay! At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong po mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, Yeah. good afternoon. Naglabas na po ng pinal na desisyon ang Supreme Court na nagbabasura po sa impeachment case laban kay BP Sara dahil sa paglabag sa one-year bar rule. Ano ang opisyal na posisyon ng palasyo dito at paano ito maapektuhan ang legislative agenda ng administrasyon? Igagalang po ng Pangulo
Kasama ba sa legislative agenda ng Pangulo yung pagpapa-impeach kay BP Sara? Ang pupobo ng tanong. Ano? Kasama sa legislative agenda ang pagpapatalsik kay BP Sara pag-i-impeach? Ng administrasyon, kung ano man po ang naging desisyon ng Supreme Court patungkol po dyan. Hindi naman po ito makakaapekto sa mga priority bills na nais ng Pangulo na maipasa. So, muli, ang Supreme Court po ang siyang final arbiter ng mga legal issues. So, nirerespeto po yan ng Pangulo. Yusek, follow-up. May panawagan po ba ang palasyo sa Kongreso, particular sa Kamara, na sa kanilang planong mag-refile o baguhin ang kanilang rules sa impeachment? Trabaho po yan ng Kongreso. Hindi po makikialam ang Pangulo. Yusek, last one. May mga nagsasabi pa na ang ruling ng SC ay dahil sa technicality lamang at hindi pa vindication para kay Vice President Sara. Naniniwala po ba ang administrasyon na ang final ruling na ito ay makakatulong sa pagpapahupa ng political tension sa ating bansa? Makikita naman po at mababasa natin kung ano naging desisyon ng Supreme Court. Hindi po ito patungkol sa paglilinis sa isang issue ng nasabing subject matter sa nasabing desisyon. So kung may pananagutan, sabi nga po ng Pangulo, kung dapat managot, dapat managot. Thank you, Yusek. Salamat po. Next question, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Morning po, Yusek. May we have the palace's comment on reports that DNR Secretary Rafael Lotilla is on his way out? Hinahanap pa po ngayon, dahil nadinig po ang mga nabanggit sa Senado, hinahanap po ngayon ay tina-update po ang mga records dito. So mabibigyan ko po kayo ng update kapag po nakapagbigay na po sa akin ng anumang detalye patungkol dito. So we're expecting cabinet revamp anytime soon, Yusek? With regard to the Rigodon, sa ngayon wala po. Pero yung patungkol po kay DNR Secretary, tinitingnan po yan ng Pangulo. So ibig sabihin po, there's a possibility that there's gonna be a change in leadership in the DNR? Aray ko. Titignan po muna kung ano po yung record sa ngayon. Kapag ka po napakita na po sa atin at naibigay po sa atin ng update, ibibigay ko po sa inyo agad. Ma'am, sorry Aray po, mo, clarification ante. lang po. Ano po yung record na tinitingnan po ng palace na i-review po? Ang nasabi po ay nagkaroon na po ng pangatlo na pag-bypass sa kanyang appointment. So, tinitingnan po yung records ngayon ng Pangulo at ng PMS at tignan po natin kung ano po ang magiging update tungkol dito. Susunod na tanong po, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning. Yusek, babalikan ko lang yung kanina yung una yung binanggit na kada 2 weeks pinamamonitor ng Pangulo yung progress ng mga proyekto ng every agency. And huwag magsusumite ng false report. Meron bang mechanism, Yusek, para ma-double check na yung ire-report ay tama at hindi mali? And sino yung mag-check nito? Gagawin pa lang po yan kasi napag-usapan lamang po kanina yan at yan po ang nais ng Pangulo moving forward at kailangan hindi lang basta move forward kung hindi dapat na mas maging maayos ang Bigla silang naging naging concern sa mga proyekto na ipinapatayo ng pamahalaan. Dapat ngayon, naka-report, maayos na, di ba? Every 2 weeks may update, anak ng Petrang Garabata. Kasi Raulo talaga itong mga to. Oo, inuloko na naman ho tayo. Paano, 2 weeks na update? Alin, yung mga substandard na flood control project? 2 weeks na update, every 2 weeks mag-update yung mga ghost project? Pambihira, oo. 3 taon na lang. Subway, sobrang delay. Diba? Subway, sobrang delay na. Dapat 2028, tapos na yan, subway na yan. Ngayon, 2032 ata yung pinaka-earliest projection na matatapos yung proyekto na yan. Ano nangyari? Bakit? Dahil yung mga pondo para dito sa mga foreign assisted project na to, pinagkukuha ng Gigigil. re-report ng bawat ahensya na may mga proyekto. Yan ang gusto po ng Pangulo. Yusek, doon sa other question, yung business and consumers confidence, yung anomaly sa flood control, medyo na-apektuhan. Naniniwala ba ang palasyo na kapag Hindi, naapektuhan yan dahil sa impeachment nitong si VP Sara. Di ba, Senator
Senate President Tito Soto, di ba? Bakit pangit ang ekonomiya? Kasi hindi ma-impeach ng mga siraulong congressman at senador itong si Vice President Sara Duterte. Di ba? Yun eh. Anong flood control? Babaguhin nga natin ang ating saligang batas para ma-impeach si VP Sara. Tanungin nyo si Tito Soto para malaman siya. Meron ng nadagdagan yung naipadetenay, Pangulang pala gusto naipakulong nyo, ng mga Pangulang yan kayo. sangkot sa flood control program. Maibabalik ba yung tiwala ng mga negosyante, mga investors? Sa ngayon po, kahit po sabihin natin na iilan pa lamang ang nadidetene at marami na rin po namang warrants of arrest na nai-issue ang korte, sa ating pagkakatingin, nakikita po ng mga investors kung paano po nililinis ng pamahalaan ngayon. Yun nga ang confidence, mababa ang confidence. Paano mo nasasabi na nakikita ng mga investor? Abogado ka naman, sinasigurado naman ako na mas matalino ka sa akin, mas magaling ka sa akin, pambira mga lawyer ka yan. Ba't parang hindi naiintindihan itong si Auntie Claire ang mga tinatanong ng mga nag-i-interview sa kanya dyan sa... Pala nga dyan. Kasalukuyang administrasyon ang ating bansa mula sa korupsyon, sa issue ng pang-aabuso sa pondo ng bayan. Pero kapag ka po mas mapakita pa po ng administrasyon na ito na talaga pong seryoso para mapanagot ang mga sangkot, mas maganda po talaga makita to, hindi lamang po ng mga investors, kundi mismo mga kababayan natin. Para makapagbigay po sila ng kumpletong tiwala sa ating Pangulo at sa pamahalaan. Yusek, one last point on my part. Aside from DPWH, meron bang nababanggit ang Pangulo na mga agencies ng pamahalaan na kinakailangan ng agarang address para tugunan yung corruption issues? Sa ngayon, wala pa pong nababanggit sa atin, pero given the situation, binanggit na po natin ang ayaw ng Pangulo na ma-issue ang ibang mga ahensya sa korupsyon. Dapat lamang po sila ay magsumikap at tumupad sa kanilang tungkulin, tuparin ang batas at huwag maging issue sila mismo ang makasuhan ng dahil sa korupsyon. Salamat po. Yes po, Ivan Mayrina, GMA. Ma'am, i-follow up ko lang yung nabanggit, yung tanong tungkol dun sa sinabi ng Pangulo na huwag magtangka na magbigay ng false report. To whom was that statement addressed? Sa lahat. Nako. Were you present in the meeting, ma'am? Yes. How would you characterize the tone of the President when he said that? Ito po ba ay warning or was it a firm instruction? Paano po? Ang sinabi niya, kapag nagkaroon ng report, ayaw niya po na dahil lang sa magkakaroon ng monitoring every 2 weeks, ay maliin ang report o papogiin ang report. So ayaw po ng Pangulo na maling report. So, presumably meron din pong paraan ng Pangulo by saying that may paraan siya para mas tutukan itong mga proyekto ito. Hindi na mauulit yung mga dati na sinabi na nagawa ito pero hindi pala. Yes, yan po ang gagawin ng Pangulo at iuutos po yan. Salamat. Salamat po. Reminder lang po, one question, one follow-up. Next po, Mads Moratilio, Net25. Hi, Yusek. Pinuna po ng ilang senador, in particular si Senator Marcoleta, na maraming mga miyembro ng gabinete yung in-acting capacity pa rin hanggang ngayon. Ilang beses na pong sinabi na walang rigodon. Pero bakit hanggang ngayon marami yung nasa acting capacity pa rin? Natanong po natin ang Pangulo kanina. Wala na pong rigodon. At ang mga pangalan po ay isusumite sa Commission on Appointments. As soon as possible. Yan. Dapat isumitin nyo kasi, anak ng tokwa, kagaya na naman ito si Ralph Recto. Natapos na, ilang linggo na nag-resume ang Congress, di pa rin nagpapasa. Kundi pa tatayo ang mga senador na questionin yung unconstitutional kasi yun eh. Dapat duman sa Commission on Appointment. Kaso si Marcos Jr. sa pagiging bangag siguro niya, kakahitit niya ng pulburon, nakakalimutan niya yung proseso. Next question po, Maricel. Pero ba matinong Halili, pag-uusapan TV5. dito sa ano na to? So ma'am, follow-up lang, ire-reappoint sila lahat, yung mga nasa acting capacity. Ang sabi po lang sa atin, ang mga pangalan na magiging secretary ay ibibigay po at isusumite sa Commission on Appointments. Okay. Ma'am, just a quick follow-up lang dun sa 2 weeks na report. What will be the consequences kapag hindi authentic or mali yung report na ibinigay nila sa Pangulo? Una, depende mo yan. Ito ba ay in good faith? Ito ba ay negligence? Ito ba ay sinadya? So, definitely, pag sinadya ito,
may kaakibat na parusa ito. Maaari sila matanggal sa kanilang pwesto. Kung negligent naman, ganun din po ang mangyayari. Dahil bilang isang public servant, walang puwang na tayo ay maging negligent. Hanggat maaari, pagbutihin ang trabaho para sa bayan. Ma'am, last na lang. May we have your thoughts? Hindi ko alam kung anong definition yung negligence dito sa maali na to. Kasama ba yun sa negligence yung binasa mo yung 4,000 pages mahigit ng GAA tapos sasabihin mo noong nagkahindot-hindot na wala kang pananagutan, noong nabisto na yung mga maanomalyang flood control, yung mga ghost project, di ba, yung mga substandard. Hindi ba kasama sa definition ng negligence yun? Presidente ka, napipirma sa budget, pero nung nagkahindot-hindot, absuelto ka, ganon? Di ba negligence na tawag doon? What's about the Diba? petition Kasi, filed by former gugulo mo Congressman ko. Zaldico? Sabi niya kasi doon na parang political vendetta and unproven conspiracy yung nangyari sa kanya. Umuwi muna siya sa Pilipinas. Umuwi muna siya sa Pilipinas. Okay po, next question, Michelle Gilyang. Para katayin natin siya. No, Auntie Claire, kasama ako sa kakatay. Siyempre, anak ng toka. Lahat sila. I mean, kakatay, yung maglalabas ng mga kabantutan nila. All TV. Hello po, good afternoon, Yusek. Yung question po is Uy, about commuters. MMDA and the DOTR have opposing views regarding the proposal to allow high occupancy vehicles on the EDSA busway, or basically allow carpool on EDSA busway. Given that the DOTR has cited the President's directive to make it commuter-focused and pro-mass transit, may we ask if Malacanang will step in to clarify or issue guidance on this matter? Should it be exclusive to buses or be open to cars as well? Nakausap po mismo natin si MMDA Chair, Don Artes, patungkol po dyan. Niliwanag niya po ito. Wala pong opposing views between MMDA and DOTR. Ang sinabi po sa atin ni Chair Don Artes, itong sinabi na maaaring magamit pa ng ibang mga pribadong sasakyan na maraming mga passengers ay isa lamang opinion or suggestion mismo ni GM Nick Torre. Pero hindi po ito ang kabuuang opinion o isasuggest po ng MMDA. So maganda pong suggestion yan, pero maliwanag naman po kung para saan ang EDSA busway. Okay, so right now, Baka gusto ng padaanan doon sa mga kaibigan nilang mga pribadong individual na maraming sakay, di ba? Dito na una tatapusin ng ating reaction video. Ano ba nga aasahan natin dito sa lukarit na babae na to? Wala ko tayong maaasahan dyan. Mahalin nun natin ng Pilipinas. Palakpakan nun natin. Ito si Vice President Sara Duterte at ang Korte Suprema.